Si diktador ng Russia na si Vladimir Putin ay agad lumipad sa Beijing bilang paggalang kay Xi Jinping nagpatawag sa kanya. Hindi pa man nakakaalis si Donald Trump mula sa Beijing noong Biyernes, agad na nalaman na sa Miyerkules, Mayo 20, darating na si Vladimir Putin sa Beijing. May 5 araw lang ang pagitan ng dalawang summit. Unang beses sa kasaysayan na tinanggap ng China ang mga lider ng magkalabang bansa sa loob ng isang buwan. Hindi ito aksidente, kundi pagpapakita. Bakit lilipad si Vladimir Putin papuntang Beijing? Paano siya tatanggapin? At ano ang pag-uusapan nila? Lahat ng ito ay tatalakayin sa episode na ito. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. I-like ang episode at magkomento sa video. Malaking tulong ito sa pag-share ng content sa YouTube. Salamat sa inyo dahil mas marami nang makakapanood ng mga episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link nito. Sige, sasabihin ko agad ang sinusulat ng Chinese media ngayon. Ayan sa South China Morning Post, dadalaw ang pinuno ng Kremlin ilang araw matapos ang summit ni Xi Jinping at Donald Trump. Isang araw lang ang pananatili ni Putin sa China. Hindi ito kasing enggrande o detalyado ng pagbisita ni Trump. Walang enggrandeng seremonya, working meeting lang. At heto na, ang opisyal na bersyon ng Kremlin tungkol sa pagbisita ng hangal na si Vladimir Putin sa Beijing ay inihayag ng kanyang tagapagsalita na si Dmitry Peskov na tinawag ang pagbisita ni Putin sa China bilang karaniwang pakikipag-ugnayan ng Moscow at Beijing. Pero ayon kay Peskov, ang ganitong ugnayan ay hindi agad nangyayari. 5 araw pa lang mula sa summit ng Amerika at China. Ito, ang parehong South China Morning Post ay inilalahad dito sa ganitong paraan. Ipinapakita ng pagbisitang ito ang pagsisikap ng Beijing na ayusin ang ugnayan nito sa Moscow at Washington at iposisyon ang sarili bilang pangunahing kapangyarihan sa panahong nahahati ang pandaigdigang kaayusan. At sa linyang ito, sa totoo lang, pakiramdam ko naroon ang buong diwa. Tinanggap ng China si Donald Trump at pinakinggan ang mga Amerikano kasama ang mga hiling ukol sa Iran, kalakalan, Taiwan at digmaan ng Rusya laban sa Ukraine. At sa linyang iyon, lahat ay ikinukuwento sa kanya kung ano ang pinag-usapan ni Xi Jinping at Trump at kung ano ang kailangang gawin ngayon sa Moscow kaugnay nito. O baka hindi niya ikuwento, sa totoo lang, posible rin yun. Sino ba talaga si Vladimir Putin? Siya yung pandak na ito na paikot-ikot? Pwedeng hindi na lang sabihin ni Xi Jinping sa kanya. Pwede lang niyang bigyan ito ng mga utos at sabihin, sige, tapos na, umalis ka na, magtrabaho ka na. Pero ang punto rito, sabay na binubuo ng Beijing sa magkabilang panig ang pag-unawa na lahat ng daan ay patungo sa Beijing, ika nga. Tungkol saan ang pag-uusap ni Putin at Xi Jinping? May ilang malinaw na mga paksa. Una, Iran. Si Trump sa negosasyon sa Beijing ay hinikayat ang China na bigyang presyon ng Tehran at tulungan siyang buksan ng Strait ng Hormuz. Ang Rusya ay nananatiling isa sa mga pangunahing tagapagtustos ng teknolohiyang militar sa Iran. Kasama rito ang bahagi ng missile, drone at mga sistemang panggatong. Lahat ng ito ay dumaraan pa rin sa mga iskema ng Rusya. Kung nakipagkasundo ang Sina kay Trump laban sa Iran, kailangan din niyang kumbinsihin si Putin na itigil ng Rusya ang pag-iwas sa pressure na ito sa pamamagitan ng sarili nitong mga kanal. Ititigil nila ang suporta sa rehimen sa Tehran at babawasan pa ito. Hindi gagana ang isa kung wala ang isa pa. Pangalawa, ang Ukraine. Ayon kay Trump, napag-usapan nila ni Xi Jinping ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Gaya ng sabi niya, parehong gusto ng kasunduan pero walang plano. Dumating si Putin kasabay ng marinig ng Beijing ang posisyon ng Amerika. Ano ang sasabihin ni Putin kay Xi Jinping? At kung magiging tuwirang kabaliktaran ito ng sinabi ni Trump, hindi pa malinaw. Mahirap husgahan dito. Pero malinaw na ngayon na bago ang kanyang pagbisita kay Xi Jinping sa Beijing, malinaw na sinusubukan ni Putin na pataasin ang kanyang halaga. Narito ang mga missile attack sa Kyiv, record na pagpapalipad ng drone, banta sa mga sentro ng desisyon, at pagsubok ng Sarmat. Lahat ng ito ay para ipakita na hindi lang ako kalbong pandak. Isa rin akong mabagsik na manlalaro sa pandaigdigang entablado. Ngayon, lilipat tayo sa ikatlong tanong. Inanunsyo ni Putin ngayong linggo ang pagsubok ng intercontinental na ballistic missile Sarmat. Ito ay isang senyas sa kanluran at mga kaalyado at ito na ang ika-10 beses mula 2021 tuwing inihahayag ni Putin na malapit nang maging handa ang misail na ito.
Paalala, noong Setyembre 2024 nabigo ang Sarmat missile test at nagdulot ng 60 metrong bunganga sa Plesetsk testing site. Dagdag pa, huwag ninyong kalimutan na ang missile na ito ay gumagamit ng likidong panggatong. Ito ay nadudulot ng ilang mga operasyonal na problema. Ibig sabihin, mas isa itong pampulitikang pahayag kaysa sa totoong tagumpay sa militar. Sa usapan kay Xi Jinping, gagamitin ito ni Putin para ipakita ang lakas, na parang sinasabi niyang, tingnan mo anong meron kami. Tungkol naman sa larangan ng digmaan, pupunta si Vladimir Putin sa Beijing, hindi bilang nagwagi, kahit sinusubukan niyang magmukhang ganon. At dito, interesante na yung araw ay naglabas ang CNN ng isang kawili-wiling artikulo at isinulat nila ito. Sa unang pagkakataon matapos ng matagal, mas maraming teritoryo ang napalaya ng Ukraine sa isang buwan kaysa nasakop ng Russia. Ayon kay Ministro ng Depensa ng Ukraine, Mikhail Fedorov, nakapatay kami ng 35,000 Ruso noong Abril at Marso, kaya pareho lang ang bilis ng operasyon. Hindi na kaya ng Russia ituloy ang opensiba dahil pinapagod sila ng hukbong sandatahan ng Ukraine. Kinumpirma ng Institute for the Study of War na netong nawala ng teritoryo ang Russia noong nakaraang buwan. Ito ang unang beses mula simula ng Kursk operation ng sandatahang lakas ng Ukraine noong Agosto 2024. Sa larangan ng labanan, malinaw na wawala na sa Russia ang inisyatiba. Kaya sinusubukan nitong magsagawa ng malawakang pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine gamit ang 1,560 drone na inilunsad ng Russia sa isang araw lang. Ika-13 hanggang ika-14 ng Mayo. Ito ay kabayaran dahil hindi nila magawa ang gusto nila sa linya ng labanan. At ayon sa mga opisyal ng Ukraine, nagbabago na raw ang moral ng mga mananakop dahil sa pagkapagod. Mahalagang senyales ito. Bakit kailangan ni Putin pumunta ngayon sa Beijing? Para hindi magkasundo sina Trump at Xi Jinping nang wala siya. Si Putin ay paranoid at takot na magkaayos sila nang wala siya. Patawad sa matalim kong salita, pero itong mga taong ito, hindi mo talaga sila matatawag sa ibang paraan. Iklasipika. Habang ang Amerikanong presidente ay nasa Beijing, nagsasalita siya tungkol sa kapayapaan, pagbubukas ng Strait ng Hormuz at pagbibigay presyon sa Iran. Ang Rusya sa lahat ng oras na ito ay nasa labas ng usapan. Ngayon pupunta si Putin para isara ang usapan, ipaliwanag kay Xi Jinping kung nasaan ang mga pulang linya ng Rusya at kung saan handa o hindi ang Moscow tumulong. Ipaalala na ang estratehikong pakikipagpartner na pinirmahan ng Beijing at Moscow ay walang limitasyon, hindi lang basta salita. Nasaan na nga ba yon? Sa huli, tatapusin ko ang episode na ito gamit ang isa pang CP mula sa South China Morning Post. At ito ang isinulat nila. Ipinapakita ng Beijing ang sarili bilang tanging lugar ng tagpuan ng mahalagang manlalaro. Dumating si Trump, darating si Putin, at si Xi ay nasa gitna. At ito mismo ang pangunahing resulta ng buong linggong ito ng geopolitika. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Ano ang inyong opinyon? Ano ang inyong mga konklusyon? Isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng pinansyal na tulong. Anumang donasyon ay mahalaga. O kaya naman ay sa pamamagitan ng bayad na membership bilang sponsor. Gamitin lamang ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.